may hinihingi daw kasi si Mayweather na hindi sinasang-ayunan ng kasalukuyang pound for pound king. Makitime out po muna tayo, Malaki Sports Secretary Chino Trinidad. Handa si Manny Pacquiao na sumailalim sa blood test upang mapatunayang malinis ang sistema niya mula sa anumang performance enhancers. Ang tinututulan ni Pound for Pound King ay masyadong dikit sa laban ng nais na blood test ng kampo ni Floyd Mayweather Jr. Naniniwala si Pacquiao na lubhang manghihina ang katawan niya kapag kinunan siya ng dugo 2 araw bago ang isang laban. Ayon sa namamagitan sa Top Rank Promotions at kay Pacquiao na si Michael Cons, hindi magaganap ang laban sa ilalim ng kondisyon na gusto ni Mayweather. This morning, I heard that they have pulled out of the fight. And that's a travesty because the fans are going to be robbed of what they want, the fight of the century. They have to be reasonable in what they're requesting from us. We have nothing to hide. Nilinaw ni Cons na hindi aatrasan ni Pacquiao si Mayweather. Sa tingin niya, paraan lang ito ng kampo ni Pretty Boy Floyd para iwasang makaharap si Pacquiao. I think it's a facade for them to get out of the fight. I don't think they really want the fight. Pati ang boss ng Top Rank na dati kumpiyansang matutuloy ang mega fight, mukhang sumuko na rin sa bagong inaasal ni Mayweather. Floyd Mayweather has a vision of himself as ruling the world. Well, he doesn't rule my world, he doesn't rule Manny's world. Habang kapanayam ng GMA Music Ons, tumawag si Arong upang iparating ang mga posibleng sunod na mga kalaban ng 7-weight division world champion. Ito'y sina WBA Junior Middleweight Champion Yuri Foreman at WBO Light Welterweight Champion Paul Malignaggi. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 oras. Kabi-kabila po ang selebrasyon ngayong magpapasko pero hindi lang po para sa mga tao. Kanina, nag-Christmas party rin po ang mga alagang hayop sa Malabon Zoo. Panoorin po na ang pagtutok na ito ni Marisol Abcuraman. Maagang gumising kanina ang oranggutan na si Pacman sa Malabon Zoo. Espesyal kasi ang araw na ito ang kanilang Christmas party. Pinaliguan, pinulbusan, nilagyan ng pabango at binihisan. Nilagyan pa nga ng diaper si Pacman. Siya kasi ang Santa Claus ng Christmas party sa zoo. Kaya namigay siya ng mga regalo sa kapwa hayop. Unang pinuntahan ang grizzly bear mula sa Amerika na binigyan niya ng pagkain at mga bitamina. Sumunod, ang Himalayan black bear. Pagkain din ang binigay niya sa mga arapaima, ang itinuturing na pinakamalaking freshwater fish. Ready, get set. Okay. Boom. Tuwang-tuwa si Santa Pacman sa kanyang naging goal ngayong araw. Aliw-aliw naman ang mga taong pumunta kanina sa zoo para sila ay masilayan. Masaya po dito. Sobrang enjoy po. Game na game naman na nakipagyakapan ng orangutan sa mga bata. Gusto ko pusa. Ang ganda dito eh. Ngayon ka lang ba nakakita ng Santa na orangutan? Apo. Masaya, di ba? Apo. Anong Christmas message mo? Ay! Ang unang nakakita kay Jesus Christ nang pinanganak siya ay ang mga animals po. Kaya the animals also deserve the right to have a Christmas party po. Suporta rin daw nila ito sa kampanya laban sa global warming. Ang unang apektado ng global warming ay ang mga inosenteng hayop na nakatira sa ating kagubatan. Wala naman daw problema kung magkakaroon ng Christmas party o isasama sa mga party ang mga hayop, ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Kung socialize naman yung aso mo o yung pusa mo, okay lang naman. Pero kung hindi din sanay sa maraming tao at sa maingay, could be a stressful environment for them. Paalala pa ng PAWS, iwasan ang pagpapakain sa mga alagang hayop ng mga makakasama sa kanila, tulad ng tsokolate, ubas at raisins dahil nakakalason ito sa kanila. At ang importante, ipadama sa kanilang pagmamahal bilang parte ng pamilya, lalo na ngayong Pasko. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hanggang sa mga sandaling ito, meron pa rin pong mga empleyado sa mga pribadong kumpanya na hindi pa nakatatanggap ng kanilang 13th month pay. Ang ilang kawanin ng gobyerno naman inip na rin sa ipinangako sa kanilang Christmas bonus. Nakatutok si Sherian Torres. Tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga pamilihan. Kanya-kanyang bitbit na mga pinamiling pamasko at regalo. Nakaramihay katas ng kanilang bonus at sweldo. Habang nakikita natin na nagsisiksikan sa Divisoria, sa iba pang lugar na namimili ang mga tao, mayroon pa rin mga ilang mga manggagawa na walang magagawa kundi tahimik na lamang at tipid na obserbahan ang Kapaskuhan dahil sa hindi pagdating ng kanilang cash gift. Sa tuwing napapadaan sa mga mall, lulunok-lunok na lang daw si Glenda. Janitress si Glenda ng isang employment agency. Tulad nung nakaraang taon, palalampasin na lang daw nila ang Noche Buena. Wala raw ulit mga regalo ang mga anak. Ang ahensyang pinapasukan kasi ni Glenda, hindi pa nagbibigay ng 13th month pay hanggang ngayon.
Sa ilalim ng batas, ang 13th month pay ay dapat ibigay sa mga empleyado nang hindi lalampas sa December 24. Hindi pa po binibigay. Wala daw pong pera. Ang ilang kawani ng gobyerno hanggang ngayon nangangapa pa rin sa dilim. First week ng buwang ito na ipagmalaki ng palasyo ang 7,000 pesos na cash gift sa mga government employees. Mismong si Budget Secretary Rolando Andaya Jr. pa nga ang nagsabing matatanggap ito ng lahat sa kalagitnaan ng buwan. Pero ang ilan hanggang ngayon naghihintay. Kaninang tanghali, muling nabuhay ang pag-asa ng mga nasa gobyerno na magsalita si Executive Secretary Eduardo Ermita. They may receive it anytime, probably today or before Christmas, because I checked before I came here. I checked with the Department of Budget, and I was informed by the Department of Budget that yesterday they already approved the release. Pangakong napako para sa mga guro. Hanggang magsara kasi ang mga school division kaninang alas 4 ng hapon, wala raw nakuhang tseke ang mga guro para sa pangakong cash gift ng palasyo. Sa halos 100 mga division na aming na-monitor ay wala pang 10 yung nakapagbigay nitong cash gift na galing sa Malacanang. Kahit na ngayon pa, ngayong araw nito, kahit umaga pa nga, no, ay inaasahan namin hindi na namin ito mapakikinabangan para sa Pasko, no, sapagkat kakain pa ng 2 araw bago ito maibigay sa aming mga eskwelahan. At sa gitna raw ng kanilang pagkadismaya, walang magagawa ang maraming guro kundi ipikit na lang ang kanilang mata sa mga plano nila dapat ngayong Pasko. Panawagan na lamang namin, no, sa pamunuan ng DBM, no, at sa Malacanang na i-compel yung Land Bank of the Philippines na mag-extend ng kanilang service, no, kung hindi ngayong gabi o kaya bukas kahit pa holiday. Itong bonus na ito yung inaasahan namin para doon sa Noche Buena, no. Dahilan ng palasyo, dumaan pa kasi sa budgeting process ang paglalabas ng cash gift. Naghanap pa raw kasi na mapapagkunan ng budget para rito. Pero sabi nga, hirap nang makaintindi ang tao kung bingi na ito sa paulit-ulit na dahilan at masakit na ang tiyan. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Marian Rivera nagulat sa pag-alis ni Mark Anthony Fernandez sa Darna. At ang hit na Nobody Dance sa mga Christmas party. Susunod na dito sa 24 Oras.